Produk terus. Thermostat, proyek sama ayos. Tik pa. You know, bilhin siya. Good morning mga master. So, nandito naman kami ngayon, mag-go home service kami. Na-check ko na po ito kahapon. Ito po ay isang Panasonic inverter. Yan o. Medyo mataas na yung sikat ng araw. Sobrang sakit na sa mata. So, problema po nito mga master, sabi ni customer, almost 1 year pa lang mahigit po ang unit. So, 2 linggo nang hindi lumalamig. So, tingnan nyo nga dito sa loob. May problema din ito, lumalobo. So, pag hindi matanggal yung sa loob yan, yung hangin na yan, yan o, lumulubo. Matatanggal yung cover na yan. So, sadyang sobrang delikado pa yan. Baka masisira pa yung pinaka-chiller niya dyan sa loob. So, bubutasan namin yan ng konti para makalabas yung hangin mamaya. So, dito na tayo ngayon mga master. So, yung unit na ito, yan o. So, yan yung current niya. Yan yung refrigerant gas niya. So ang problema nito mga master, 2 linggo nang hindi lumalamig. So actually na-check ko na po ito kahapon, pero tingnan nyo lumulobo. Hindi napansin ni customer ito, pero sinabi ko sa kanila ay mamaya tatanggalin natin yan yung hangin yan sa loob, para kasi lulubo at lulubo yan. Pag may pressure pa yan sa loob, madelikado na. So, in-explain ko na yan sa kanya. Mamaya tatanggalin natin yan yung hangin dyan sa loob. Hindi nila napansin. Mabuti na lang napacheck nila agad. Pero kung umaandar pa daw ang unit, hindi nila napansin ito na lumulubo. So, mabuti na lang na-check na natin kahapon ito. Na-explain ko sa kanila na may hangin yan sa loob. Iwan natin ba't pumasok yan. Baka sa factory na yan nagka-problema. Hindi kumapit yung plastic na yan. So, mamaya titingnan natin yan. So dito na tayo mga master. Yung problema nito, 2 linggo nang hindi lumalamig yung unit. Na-check ko na po ito kahapon. Pinalabas na lang namin sa bahay nila dahil sobrang late. So pandarin mo mga master Dodds. So hindi kami makapag galaw dun sa loob ng bahay nila. So yan o, umaandar. So na-check ko na ito kahapon mga master. Hindi siya nagtitrip off. Umaandar yung compressor niya. So yan o, wala naman siyang sign na nagtitrip off siya mga ilang minuto. Pinandar ko kahapon. Sadyang hindi na nga lumalamig daw. Unti-unti daw nawawala yung lamig niya. So, una, nawala na sa baba. Yung sa may chiller, hindi na daw malamig. Yan yung normal niya na umaandar na hindi na nagpro-produce ng ice o yelo. Unang nawawala daw yung sa baba, yung sa chiller, hanggang wala na din yung lamig niya o hindi na makaproduce ng yelo yung freezer. So pag magto-troubleshoot tayo mga master, itong high side na tube o yung pipe, yan yung i-check nyo muna yan. Kung medyo mainit-init konti, wala. Pero ito, mayroon pa siyang kunting-kunting init talaga. Dahil 2 linggo na daw hindi lumalamig ito at saka hindi na nagpo-produce ng yelo. So ngayon tatanggalin natin yung access valve nito, ay yung charging line o charging port yan o. May kunting pressure pa sa mga master, pero hindi na talaga nagpo-produce ng lamig at saka nagpo-produce ng yelo sa freezer. Pero may kunting pressure pa siya. 2 linggo nang nakatambay, na 2 linggo nang hindi gumagana. Yan o. Yan. So may pressure pa sa mga master ha. Pero ang problema, hindi siya nakaka-produce ng lamig sa baba, sa chiller, at saka hindi nakaproduce ng yelo. Hindi na nga nakaproduce ng lamig sa baba, mas lalo na yung pagpuproduce ng yelo sa freezer. So, ang next natin gawin mga master, natanggal na natin ha, naputol na natin, nakita natin siya na may pressure siyang kunti. So, alam na natin yung problema nito. So, ganito yan mga master, yung masasuggest ko lang dahil ilang beses na, kahit tingnan nyo sa mga ginagawa ko, kung mali yung ginagawa ko, hindi ko ito uulitin. Dahil magbabak job lang o masayang lang yung refrigerant o freon na gagamitin ko. Ang ginagawa ko kasi nito mga master, so iurong muna natin sandali kung konti para malagyan natin ng access valve mamaya. I-explain ko sa inyo mga master yung technique ko dito. Pag nakita nyo yung unit mga master na hindi pa nare-repair, so wag nyo nang ipla-flashing yan o papalitan ng filter dryer.
Pero depende na yan sa inyo kung hindi kayo maniwala. Pero ito kasi ang nangyari, marami na akong ginagawang ganito. So lagyan natin ng access valve, hinahin natin. Hindi pa na-repair ang unit, so hindi ko na kailangan palitan pa ng filter dryer. I-reprocess ko lang ito. Kahit hindi ko na siya ipa-flushing, papalitan ko lang siya ng bagong preyon. So yan, na-repair na natin, nalagyan na natin ng access valve. So check natin kung may leaking ba. So ganyan po ang masuggest ko mga master. Kung hindi pa na-repair yung unit, so after na 5 minutes, ilalagay na natin yung kanyoto. Kung hindi pa na-repair yung unit mga master, ganyan na ang gagawin nyo. Iba-vacuum nyo na lang gaya ng ginagawa ko. Lalagyan nyo ng access valve. Ito kasi na-determine ko na o napag-alaman ko na almost 1 year pa lang yung unit. So alam natin na walang problema ito, pero 2 linggo nang hindi lumalamig. So pagputol natin sa charging line, may kunting pressure pa siya. So mas lalo hindi tayo kakabahan na wala siyang leaking talaga. So 100% wala siyang leaking. So hindi na mabilang talaga sa ginagawa ko yung mga na-post ko. Nga ganito lang ginagawa ko lagi mga master, lalo na't hindi pa na-repair yung unit. So iba-vacuum na natin siya. So ang pagba-vacuum naman mga master, ang gamit ko ay DIY vacuum lang. So iba-vacuum yun. Ito nga pala mga master, i-share ko din. Yung pagba-vacuum, kailangan i-vacuum niya sa 30 minutes o mas higit pa, aabutin nyo ng 1 oras mas maganda. So yan, naka-vacuum na yan mga master. So hindi natin pwedeng i-vacuum na i-upload ko dito na 1 oras, sobrang haba na. So ika-cut na lang natin mag-standby lang kayo mga master ha. So pag ma-vacuum ko na ito ng 45 minutes. So 45 minutes lang limit ko nito. Standby lang. So after kong ma-vacuum ng 45 minutes mga master, so ito na. So i-close na natin yung pagba-vacuum natin. So dami kasing nagano dun mga master, yung nagko-comment nga pala sabi tinitipid ko daw. So hindi ko po talaga uulitin ito kung naging hindi ako successful sa mga ginagawa kong ganito. So depende na yan sa technique nyo, dahil mayroon din nagsasabi na sundin daw sa libro, mali daw ginagawa ko, nagtitipid daw ako. So nasa inyo na yan, pero pinapakita ko lang kasi kung paano ko ginagawa yung technique ko. So ito, after ko nang na-vacuum, lalagyan ko lang talaga yung flow, pinaka-importante yan. Binacuum ko ng 45 minutes at saka flow. So yan po mga master, ang unit nga pala nito ay Panasonic inverter. So nandito yung board niya sa likod. Ito yung sa gilid. So natapos na nating na vacuum, nilalagyan ko na itong niyang flow. So pwede na nating ilagay sa tangke. So yung paglagay natin ng flow mga master, mayroon din nagsasabi masayang lang daw yung flow na nilalagay ko ng pag-forging ko. Yun nga yung sinasabi ko i-forging, hindi naman mauubos yan lahat dahil hindi mo naman i-forging ng sobrang tagal. Kailangan makalabas lang yan ng hangin. So yan na yun. So hindi mo naman siya pwedeng i-forging ng ilang minuto So yan Yan. So ganyan lang mag-forging, wala na yang hangin, wala na yang pasikot-sikot pa. Dahil kasi maraming nagko-comment. So masayang daw yung ginagawa ko, nagtitipid daw. Hindi daw ako sumunod sa libro. Ang libro kasi tao din ang gumawa niyan. Tandaan nyo mga master. So sa tagal ko naman sa mga ginawagawang ito, na mayroon na rin akong sariling idea. So pinapakita ko na lang sa inyo para hindi na masyadong mahaba yung gagawin nyo din. So yan, nag-initial charging na tayo mga master ha. So importante yung initial charging mga master bago natin paandarin yung unit para hindi masira yung compressor. So yan, ay initial charging na tayo. So after natin mag-initial charging, so pwede na natin paandarin yung unit. So saksak mo na master Dodds. So itong ginagawa ko talaga mga master. Kung masundan nyo yung mga video, yung mga past na video ko, ganito yung ginagawa ko dahil ma-analyze ko naman. Dahil sa alam nyo na medyo matagal-tagal na rin, hindi naman sa pagmamayabang. Dahil kung ang unit din naman kasi, kung hindi pa na-repair yan, tapos papalitan mo ng filter, mayroong iba nagpa-flashing din, nilalagyan ng pang-flashing kunwari ng 141B, o yung
container o kahit anong pina-flushing. Ganun pa din kasi naranasan ko na yan. So ito naman iba yung technique na ginagawa ko. Hindi ko na pinalitan ng filter, hindi na ako nagpa-flushing. Yan, umandar na yung unit. Alam nyo kasi kung hindi ito naging successful talaga mga master, hindi ko talaga uulitin ito sa ginagawa kong pagda-download o pagbibideo ng mga ito. Kung mali, kung hindi yung tama yung ginagawa ko. Dahil mayroong nagko-comment, hindi daw tama yung ginagawa ko, hindi daw ako sumunod sa libro. Alam nyo naman kasi yung libro talaga, tao lang din ang gumawa niyan. So yan, umaandar na. So, nalaman natin, nakita natin sa clamp, di ba? Pero ang pinaka-last option talaga nito mga master, dito tayo magpo-focus sa filter dryer at saka sa karga ng preyon, pati yun sa clamp meter. Pero ang pinaka ako sa sense of touching din, nagbe-base din ako sa sense of touching at saka hearing. Hinahawakan ko po yung filter dryer na yan. So yan, may laman na po yan mga master ha. Umaandar na po yung unit. So yan yung yung sa clamp niya 0.58. So hindi natin pwedeng buksan mabilis yung gauge. Baka mag-overcharge yan. So dahan-dahan hanggang umiinit yung filter dryer. So bahagya nating isaasara yung gauge. So yun yung pinaka-technique mga master. Kahit sabihin nyo wala tayong clamp. So ito may clamp ako, pinapakita ko na umaandar yung compressor, di ba? So umiinit na yung condenser niya, yung sa body. So ang pinaka-importante, yung pinaka-last na medyo mainit-init na konti, yung filter dryer. So wag talagang sobrang init ng filter dryer dahil mag-overcharge po yan. So hahawak-hawakan nyo lang. Kahit mayroon clamp meter mga master, kailangan nyo ring hawakan nyo yung unit. Yung sa condenser side, yan umaangat na siya, diba? Dahan-dahan na siyang umaangat yung reading ng clamp. So importante yan, huwag nyong biglain yung pagbukas. So nilagyan namin ng payang dahil medyo mainit na dito ng konti, mga alas 11 na yata mahigit ng tanghali. So importante yan, yung filter dryer, hahawakan nyo yan. Ito yung hinahawakan ko, hindi ko pinalitan ha, hindi na ako nagpa-flushing. Nandyan yung board nya, wala siyang problema. Yung compressor nya, normal po yung reading nya. So yan, nakita nyo. Ay, hindi ko pa nga pala napakita kanina mga master, yung binutasan ko yung pinaka-chiller side nya sa baba. So ininit ko yung bronze rod, binutas ko dito, yan sa baba. Binutasan ko yan ng konti para makalabas yung pressure ng hangin dyan sa loob para hindi matanggal yung plastic nyan. So yan, okay na mga master ha. Nag-start na siyang nagmumoy sa loob. Lumalabig na yung sa chiller. Yan yung reading nya. So wag niyong biglaing buksan yung gauge mga master, yung pinaka-technique nyan. Hawakan nyo yung body. Titingnan nyo yung init ng filter dryer. So yan yung ginagawa ko, sundan nyo lang. So ayos. Ang problema nga pala nito mga master, yung sabi talaga ni customer. Kasi tayo pag magre-repair, tatanungin natin yan si customer eh. Sabi niya 1 taon pa lang mahigit ang unit na ito. 2 linggo nang hindi nagamit, hindi umiinit yung labas daw. At saka dahan-dahan, una nawala yung lamig sa baba, yung sa chiller, hanggang nawala na yung sa freezer. Hindi na lumalamig, na po-produce ng yelo. So ang ginawa naman natin, tinanggal lang natin yung charging line, binuksan natin, pinalitan natin, nilagyan natin ng access valve. Yun lang ang ginawa ko. At ang technique ko, binakyum ko ng matagal at saka nilagyan ko ng flow. So lalagyan natin siya ng plastic na may tubig. So medyo tanghali na mga master, nagugutom na din yung body ko, si Master Dodds. So mamaya babalikan namin to, ipasok lang namin to sa loob, baka uulan. So medyo mainit na dito na portion ngayon. So at least nakargahan na namin, mainit na yung filter dryer nya. So mag-determine na lang na tayo mamaya. May lalagay ako ditong thermostat, yung manual na thermostat. Almost 7 years ko nang itong ginagamit, hanggang ngayon buhay pa. ito, tingnan nyo. So yan yung normal temperature natin ngayon, nasa 30 degrees Celsius pa ha. Bababa yan mamaya pag sobrang lamig na, aabot yan ng -10 pataas. So yan yung normal niya, nasa 35 degrees Celsius pa. Kakalagay lang natin. So
pag tinanggal ko kasi yung gauge, ito na yung dito na ako nagmi-maintain o nagmo-monitor. Kung aabot sa negative 10 pataas yung degree Celsius niya, sobrang lamig na yan. So nasa positive 34 pa tayo, 'di ba? Gumagalaw siya dahan-dahan. So tanggalin ko na yung gauge mga master. So ito hindi na lumulobo, nagmo-moist na siya, dahan-dahan ang lumalamig. Binutasan ko yan sa medyong baba niyan kasi lumulobo na talaga. So natuwa naman si customer dahil hindi daw niya nakita. So yan, hawakan natin ulit yung filter dryer. So sense of touching mga master, kahit wala tayong clamp gagamitin, madetermine natin yan kung lalamig ba yung unit. So yan, medyo mainit-init na po ng konti. So okay na to mga master. So close na natin yung gauge, tsaka tanggalin na natin para ipasok na namin sa loob. Uuwi muna kami at mananghalian. Babalikan namin to mamaya mga after 2 hours, mga alas 2 yata babalikan namin to. Pero ipasok muna namin to sa loob mga master. So yung ginagawa ko talaga mga master, itong unit na ito 2 linggo nang hindi nagamit. Nagbibinta pa naman sila ng soft drinks. So tanggalin muna natin ha. Nagbibinta sila ng soft drinks dito sa kapitbahay. Hindi na nila nagamit dahil yun nga, hindi na lumalamig. Sayang lang daw yung kuryente niya, 2 linggo na. Sayang yung kita din nila, income, kahit medyo konti lang o maliit. Sayang din, pero ang ginawa natin mga master, nireprocess lang natin. Nilagyan natin ng flow, anti-moisture, at saka binacuum ko ng matagal. So yan, tanggalin na natin yung gauge. So hindi na ako nagpa-flashing mga master, hindi na ako nagpalit ng filter dryer. So kayo nang bahala mga master, kung ayaw nyo maniwala, wala tayong magagawa dyan. Dahil kung mali itong ginagawa ko, hindi ko na inulit pa ito. Titingnan nyo yung mga ginagawa kong ibang video mga master, ganitong ginagawa ko dahil madetermine mo naman, mabasa mo naman sa unit at saka pati sa side ng customer. Okay. Hindi pa kasi na-repair yung unit, so okay na itong ginagawa namin. Pero pag once na-repair na yung unit, na-repair na ng ibang technician, so may posibilidad na papalitan ko ng filter dryer ito. At saka ipa-flashing ko, pero hindi pa na-repair yung unit. Almost 1 year pa yung unit, 2 linggo nang hindi gumagana. So yan o, nakita nyo, nasa 908 degrees Celsius na siya. Nagumpisa na siyang lumalamig, yan o. Tingnan nyo. So ang bilis, di ba? So ipasok namin to mamaya mga master, baka uulan dito bigla dahil medyo maulan yung panahon dito sa amin. So yun, bumaba na. So i-off muna namin to mga master ha. So pakita ko lang yun, okay na. Hindi masyadong biglang nagyayelo siya dito sa baba o naglalamig dahil umaangat pa ng kunti yung plastic niya mga master. Binutasan ko yan pero nakita nyo nagbo-moist na. Pero kung dumidikit yung evaporator nun, ayos Master Dodds, mabilis yung lumalamig pero umaangat siya ng konti, pero at least nawala na yung hangin. So yan, nasa 8 degrees Celsius na siya mga master. So mamaya babalikan namin to ha. So ipasok muna namin tong unit na to. So pag wala ng gauge mga master, wala nang nilalagay na access valve o preon o refrigerant, so tanggalin na natin. Doon ako nagbibase sa filter dryer mga master, pati yung temperature na nilalagay ko, yung thermostat. Pasok na natin Master Dodds. Baka biglang uulan masama pang yung panahon. So titingnan natin mga master ha kung anong oras na hihiramin natin yung mobile ng may-ari dito. So yan, napasok na namin. Ihintayin lang natin mga 10 minutes bago natin pandarin ulit. Dahil kakatanggal lang ng saksakan ito, hindi pwedeng saksak agad. So rest muna natin ng 10 minutes. Tapos isaksak natin. May extension kasi itong ginamit dahil malayo daw sila sa saksakan, pero malaki naman, wala namang problema yan. So sinaksak na ni Master Dodds, pero doon sa main outlet hindi ko pa sinaksak. After 10 minutes, saksak natin ulit. So ito na po, nakasaksak na after 10 minutes. So time check muna tayo ngayon.
So yan, umiinit na. So lalagyan natin mamaya yan ng Teflon. Naubos na kasi yung Teflon ko, pabili ko pa kay Master Dodds. So yan, mainit pa rin yung filter dryer niya. So time check tayo, babalikan namin to mamaya. So 11:26, tamang tama, mananghalian muna kami. After 2 hours o alas 2 ng hapon, babalikan namin to mamaya o 1:30 ganun. Pero relax muna kami, papaandarin lang namin tong unit. So yan o, bumaba na. Babalikan namin to mamaya mga master, standby lang, titingnan natin dito. So yan o, umuusok na, kita nyo ba? O, ganito nga pala mga master, wala na yung gauge sa, wala na yung refrigerant. So pag once ang unit na may leaking 2 oras o 1 oras, hindi talaga continuous yung lamig niya, hindi siya makakapag-produce ng yelo. Dahil may preyon, may leaking, kung tinatawag na sinasabi nilang leaking o micro leak, pero wala po itong leaking dahil pagputol natin kanina may preyon pa, 2 linggo nang hindi lumalamig. 2 araw yan pinakataas pag may leaking ang unit, wala ka na makukuhang pressure dyan. O pagkarga natin ng preyon, lagyan muna natin ng Teflon na. Pagkarga natin ng preyon o refrigerant, pagbalik natin ng 2 oras, hindi na makapag-produce ng yelo ito o makapag-produce ng lamig. So normal pa yung under ng compressor mga master. So, babalikan namin to mamaya, kakain muna kami. Gutom na si Master Dodd. Standby lang mga master. Tapos na kaming kumain mga master, babalikan na namin yon. Medyo malapit nga sa amin lang, di ba? Standby muna mga master ha. So ulit kayo mga master, tingnan natin ha. Sundan nyo ako. Medyo masikip lang daan mga master, kaya dito na namin naisipan namin dito na talaga gagawin dahil mahirapan kaming bitbitin yun sa shop. So dito na kami sa bahay mga master. Titingnan natin na after 2 hours. So yan, ebidensya mga master, nakita nyo, umaabot na siya ng 18 degrees negative 18 degrees Celsius. So titingnan natin na, hintayin muna natin si Master Dodds. So yan, tamang-tama lang yung init. So, importante talaga mga master, kahit wala kang gauge, mayroon kang ganitong ginagawa ko, yung manual na thermostat, para makita mo kung gaano kalamig yung loob. Kita nyo diba, umaabot na sa negative 19. 2 oras pa lang. So bubuksan natin, titingnan natin sa loob. Dahil kung may leaking yan talaga mga master, hindi makapag-continuous yan ng magpapalamig o makaproduce ng yelo. Sinabi ko. So ito na mga master, 2 oras nating pinapalamig. After ng mag-lunch, bumalik kami ngayon. So, diba? So yan. So nagmo-moist na rin, naglalamig na din sa loob. Medyo umaangat pa nga ng konti, pero hindi kagaya kanina na lumulubo talaga yung plastic cover doon sa pinaka-chiller doon. Pero nabutasan na namin, wala nang problema yun. So ito, tingnan nyo. So ito lang ginagawa ko mga master. Nilagyan ko lang ng access valve. Hindi ko na pinalitan ng filter dryer. Hindi na ako nagpa-flushing. So yun lang ginagawa ko. Kahit sundan nyo naman, wala tayong problema dyan. Basta i-vacuum nyo lang ng matagal talaga. Diba Master Dodds? I-vacuum nyo lang matagal, lagyan nyo lang flow. So ganun lang kasimple. Panasonic inverter. So may natulungan na naman tayo ngayon mga master. So tanggalin na natin to. So ayos mga master. So subscribe na lang Rimlitech para updated kayo pag may bago kong mga video. So yan o. So ganun lang yung ginagawa ko, sundan nyo na lang kahit
ma-determine nyo naman mga master, tatanungin nyo si customer. So, yan o, nagbumoy siya, nag-yellow pa nga yung sensing valve ng iba pa yung thermostat. Tatanungin nyo si customer mga master. Yan o, gumagalaw. Bumalik na siya sa normal na temperature. Ayos. Tatanungin nyo si customer na ilang oras na, ilang araw na o ilang years na ba yung unit nila. So ma-determine mo dun base sa kanilang observer din sa may-ari. So okay na Master Lods, dalhin mo na yan. So subscribe na lang Remnitech para updated kayo pag may bago akong mga video. Tingnan nyo sa loob ha. Hiram muna tayo ng flashlight para makita nyo. Ganyan yung pag troubleshoot mga master o pag kakarga ng refrigerant, lagyan nyo din ng plastic na may tubig para ma-determine nyo kung makaproduce ba siya ng yellow. So hindi masyado makita, sobrang dilim. So ganun lang. Ayos. Sa baba tingnan natin ha. So yan o. Lumulubo pa ng konti pero okay pa rin yan dahil nabutasan na natin. So kung walang butas siya, mas lulubo pa yan ng lulubo, masisira yan. So mamaya baka mayroon kaming troubleshoot din. So ito yung mga soft drinks nila na binibinta. So makapag-binta na sila na naman ulit. At saka makapagpagawa na rin ng yellow. Yan o, tingnan nyo. Nagpo-produce na siya ng yellow, pati yun sa gilid. Kompleto na po. Kompleto Ricardos na. Diba? Yan. So, yes. So, next time ulit mga master. Maraming salamat nga pala sa inyo. Ayos.